passion for God, compassion for man. Father God, we just want to thank you, Lord, for this wonderful day, which you have created, Lord, for us to glorify you. We thank you, Lord, for the strength that we have right now. Even for this life, Lord, na ibinigay niyo po sa amin, na alam po namin, O God, sa inyo po nagagaling ang aming buhay. And we know, Lord, it is not an accident na nandito po kami, Panginoon. Dinala niyo po kami, Panginoon, sa lugar nito upang katagpuin ka. Dahil nais pa po namin, Lord, na higit na po namin makilala pa kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon. At kung gaano po kaganda ang inyong mga plano sa buhay ng inyong mga anak. Kaya nga po, Lord, sa umagang ito, we continually, Lord, invite the Holy Spirit, Lord, in our midst. Tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang mensahe niyo sa umagang ito, Panginoon. For we believe without you, Lord, it is impossible, Lord, to understand your word. Reveal yourself to us, O God. Give us the illumination, the understanding, the comprehension, Lord, upang makuha po namin, Panginoon, ang iyong mensahe. And help us, O God, to apply your message for this morning, O God. Hindi lamang po masiyan kami kung ano po narinig namin, Panginoon. Kundi, Lord, higit lalo, Panginoon, na amin pong maipamuhay ang bawat salita, ang bawat mensahe na manggagaling po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Sa oras po ito, Lord, tinataas ko po sa inyo ang lahat po na may mga problema, lahat na may mga karamdaman, lahat po na may mga sugarin, Panginoon. Lord, lahat po ng may mga kahirapan po ngayon, dalangin ko, Diyos, na kayo katagpuin po bawat isa. Kayo po ang pag-asa namin, Panginoon. Lord, sa inyo po kami nagtitiwala dahil alam po namin na hindi nyo kami bibiguin, hindi nyo po kami iiwan, hindi nyo po kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Hayaan nyo po, Lord, sa umagang ito. But we will never leave this place empty, Lord. We know that you will fill us once again with your power. You will fill us once again with your peace, with your joy, with your love. And you will fill us once again, Lord, with your spirit. We thank you, Lord, that alam po namin, Panginoon, meron kang inihanda sa amin sa umagang ito. We receive it by faith. Thank you, Lord, for being with us. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, ano na ho, no? Bilis ho ng araw. It's the first Sunday of June. Alam niyo ho na parang kailan lang na nag-celebrate ho tayo ng Pasko at saka po ng bagong taon. Ngayon ho, halos magkalahati na po ang 2016. Ilang tulog lang ho niyan, ilang linggo lang, ano na naman po nito, Pasko na naman, gastusan na naman ho. Napakabilis po ng araw, sa katunayan lamang po na pabilis ang araw, pabilis ang panahon, malapit na po dumating ang ating pong Panginoon. Amen. Naniniwala ho ba kayo na malapit na dumating ang Lord? Malapit na po dumating ang Lord, kaya kailangan po natin na sabi ng Panginoon, watch out, be prepared, maghanda kayo. Marami ho mga Kristyano ngayon, hindi na naghanda. Hindi na ho nagre-ready. Ang akala ho nila, nakaready na ho sila. Kaya, bakit po sasabihin po ni Lord na maghanda ho tayo kung all the time ready po ang tao? Ang Diyos po, all the time ready ho siya. Pero ang tao minsan, sabi ho ni James, yung faith niya nagwe-waver, up and down. So we need to continue, sabi po ni Apostle Paul and Peter, in our faith, we need to continue believing in our Lord Jesus. Kasi we have prepared a message for you po from the book of Philippians. Binigyan po natin ng pamagat po itong I entitled this sermon, Provision in Christ. Now, provision po hindi po yung rules or policy or law. Provision po from the word provide, no? Provider. Alam niyo, ang Panginoon po, isa po sa mga magandang pangalan po niya is Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, ibig sabihin ho, God who provides. And this name of God appeared in the book of Genesis. Noong pong sinabi ng Lord kay kay Abraham na i-offer niya po si Isaac. And nung nasa bundok na ho sila, nagtanong ho si Isaac sa ama niya. Nagtataka ho siya, sabi niya, anak, sama ka sa akin, mag-offer tayo sa Lord. So may mga servants ho sila. Kasama ho, actually pinaiwan po yung servants nung malapit na ho sa tuktok. Pero sabi ho nung bata, nung nasa kalagitnaan na ho sila ng kanilang paglalakbay,
Ang mga kanya nasa inyo ang ating i-offer. Hindi ko sinabi ni Abraham na ikaw yung offering, hindi mo ba alam. Sabi mo ni Abraham, the Lord will provide. Ang ibig sabihin po in Hebrew, Jehovah Jireh. No, God who provides. Alam niyo ba na, alam mo natin ang kwento. Abraham was about to kill his son nung sinabi po ng angel of the Lord na pinahinto niya. And then God provided a lamb na yung pong sungay ho niya na natrapos siya sa bush. Kaya totoo po yung sinabi, dineclare po ni Abraham, the Lord will provide. Alam niyo, ito pong nais ko makita ho natin sa umagang ito. Sino ho sa atin na may mga pangangailangan? Amen. But I will be more specific. Sino po may pangangailangan financial? Amen. Kunti lang po rin. Itaas niyo po yung gawin niyo. Sige, kung may pangangailangan po kayong financial. Amen. Yan. Alam niyo ho bakit? It's a sign of faith. Pangalawa ho, yung nakaupo sa inyo ngayon na may plano mong mangutang, nakita, mga manutang kayo. Kaya pala pangangailangan niya rin. O, hindi test na kayo. Isang blessing na ho yun. But anyway, kidding aside po, alam niyo ba na our God is the great provider? Everything He provided already, lahat po. Nakaready na ho. Nasa sa atin naman po kung paano ho natin tanggapin. This is what we're going to study. Paano ho natin tanggapin yung mga blessing na pinrovide na ho ni Lord since the creation. Or before the creation, even before the creation began. Alam niyo ho, bago pa ho likhain ng Diyos ang tao, pinrovide na po niya ang lahat. Nung likhain po niya si Adan at Eva, ginawa na po niya po ang mundo. Sabi niya, let there be light. Para hindi ho tayo madilim na parang bulat, no? Pinrovide na po ng Lord. And God, sabi mo niya, let there be plants, let there be birds, let there be trees, let there be fruit-bearing trees, let there be fish, let there be animals. Pinrovide na ho niya. And then, pagkatapos yung na-provide ng lahat, let us make man in our own image. Sabi po ng Godhead. Ginawa ho niya, provided na po lahat. Kaya nung hindi pa ho nahulog sa kasalanan ng tao, lahat po kumpleto. Kumpleto ho lahat. Wala hong problema, walang karamdaman, walang sakit, walang pangangailangan. At ang trabaho po ng tao, manager po kaagad. Sabi mo, let them rule. So pinamamanage po ang creation sa tao. Kaya nga alam nyo, tayo po kinreate ng Lord. Before you were born, everything was already provided. Kaya nga, tayo po na may mga pangangailangan, don't worry. May sagot na po ang Lord po dyan. Alam niyo po, ang kailangan lamang po natin, magtiwala po sa Diyos. Because without faith, it is impossible to please God. Now, what is faith? Ang sabi po ng Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Yung pong sigurado ka kahit hindi mo pa nakikita. Sigurado ka kahit wala pa. Yung po sabi mo ng salita ng Diyos. And then in verse 6 of Hebrews chapter 11, ang sabi mo doon, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that God exists and that He rewards those who earnestly, sabi niyo po earnestly, yung masigasiko, marugdugo nilang hinahanap ang Diyos. God rewards those, Lord, I want to know you more. Lord, I want to experience you more. I want to know more about your grace, about your love, about your purpose, about your plans for me. Binibless po ng Lord, He rewards those kind of people. Kaya nga po, kahit po, lahat po tayo pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos, pero hindi pantay-pantay ang biyayang natatanggap po natin. Bakit ito? May favoritism mo, Lord? Hindi po. God does not show any favoritism. Ang sabi po ng salita po niya. Nasa tao po siya. And how you will receive. How much you believe, it's how much you will receive. If you only believe little, you will receive little. But if you believe that you will receive great things from the Lord, you will receive. Do you believe? Salamat po sa pong amen. I do believe nung I hope, pagkatapos po natin matapos, 100% tayo po lahat we will expect great things from the Lord.
Alam niyo, God did not create you for small things. We are destined for greatness. Ulitin ko po yan. God did not created us for small things. We are destined for greatness. There are great things na nais po ng Diyos na ma-accomplish po natin. His purpose are so big. Because we have a big God. Alam niyo ba yun? We have a big God. Mga servants po natin, angels. You can have plenty angels. Alam ko ba, napakarami po ng angels. Mas marami po ang mga angels. In fact po yung mga angels na nagrebelde, na 1/3 of the angels, mas marami pa rin po sa 7 billion na katao po ngayon. How can I prove that? Sabi po ng Bible, there are thousands upon thousands and thousands upon 10,000s around the throne of God. Around the throne of God, angels worshiping the Lord. 10,000, yun lang pong 10,000 upon 10,000. Ang ibig sabihin po nun, halimbawa po, 100 to the second power, 100 to, ano po siya, yung denominator ng 2. Ano ibig sabihin mo nun? 100 multiplied by 100. Ilan ho yun? Yung kung marunong sa math. 10,000. Tama ho ba? So kung 100 to the 100 power yun, i-multiply nyo ang dami. Now, imagine nyo po yung 10,000 to the 10,000 power. It's infinite. Ganun po sila karami. Na para po, gawin pong servants ng Lord para po sa atin, maging messengers po sila, maging sila po ang magpo-protect po sa atin. I-provide na po lahat ng Lord para po sa atin. So bawat isa po sa atin, though you were born na hindi niyo po kalooban, or kayo po ay pinagbuntis ng iyong ina, kung minsan meron pong ipinapanak out of wedlock or unwanted marriage, na nabuntis sa pagkadalaga, kahit po hindi kayo pinlag ng magulang po ninyo, plano kayo ng Diyos na lumabas dito sa mundo ito. You are not an accident. Amen ho ba? You're not an accident. Kaya nga ho, do not worry if all the birds of the air hindi po pinapabayaan ng Diyos. Ang sabi mo sa Matthew chapter 6, kung hindi po pinapabayaan ng Diyos ang mga ibon sa parang, ikaw pa kaya nalilikha ng Diyos sa kanyang wangis? Kapag may bagyo ho, nababalitaan niyo ba, libo-libong ibon namatay dahil sa bagyo. Ano ba tayo ho? Wala ho ni isang ibon na mamatay. Kasi sabi po ng Panginoon, ni isang ibon hindi pinapayagan ng aking Ama na hindi niya nalalaman na mayroong namamatay sa kanyang mga ibon. How much more? We are more valuable or more important than birds. You are more important than animals. Alam niyo ba yun? So why worry? Don't worry kasi alam niyo po ang worry, yan po kabaliktaran ng fear. And it destroys faith. And without faith, it is impossible to please God. That means, if you are worried, meron kang takot, at nasisira yung pananampalataya mo, hindi kikilos ang Diyos dahil kumikilos lamang po ang Diyos sa pananampalataya. Amen ho ba? Kaya po this morning, Romans 14:7 sabi po, faith comes by hearing and hearing the Word of God. I encourage you po na listen carefully to this message and refrain from dadalan sa bawat isa. Amen ho ba? Kasi po meron pong nag-report sa amin dahil yung iba nagdadadalan daw, gano'n na istorbo po sila. You are here to listen to the Word of God. You are here to worship the Lord. Amen ho ba? After na po nito, doon po tayo magdadalan. Amen ho ba yan? Okay ho ba yan? And then, kung yung Bible nyo nasa cellphone, be sure, Bible ho po yung binubuksan nyo. Hindi Facebook, hindi po ka-text, no? Baka ho, kumari, binubuksan nyo yung gadget nyo, yung cellphone nyo, nakikinig kayo ng Bible, kumari, nakikinig kayo sa akin. Tamo-tamo kayo, gano'n. No? Pero actually, meron ka pala kasi mamaya kita tayo, no? Ma-order ka ng sisig, gano'n. Tapos, tumatamo-tamo ka, tapos sabi ko, gusto nyo bang pumunta ng impyerno? Tatanguya ba? Uling, makamdam eh. Tapos, makinig ko tayo mabuti. This is, it's one of, very, liberating message. Nagtataka ho tayo na kung minsan, sabi ko, God already provided. Pero, sino ho nangangailangan? Tayo po. May pangangailangan ho tayo, no? Bakit ito inaalaw ng Diyos na nangangailangan ho tayo? Ito po ang alamin ho natin sa ating pong pag-aaral. In Philippians chapter 4, verse 19, one of the most famous verse in the Bible. And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. I'm reading from New King James Version.
Take note ho, ang pag-recite natin, ganito siya, and my God shall supply all my. Pero nakalagay dyan, my God shall supply all your. Sino ho nagsasalita ba? Si Apostle Paul ho. Nagsasalita po siya sa mga taga-Philippine, mga Philippians. No? Ngayon ho gagawin na natin, ang salita ng Diyos i-apply po natin sa mga Philippines. No? Medyo malapit po, no? Philippians. Yan. Nagsasalita po ang Diyos ngayon sa atin, bawat Filipinong Kristiyano ho ngayon. Do you believe this verse that God will supply everything that we need? Susupply po ng Lord ang lahat po ng kailangan po natin. But we need to understand kung bakit po siya ganyan. Pastor, kung totoo yan, bakit nagkukulang pa rin kami? Colossians chapter 1, verse 15-17, sabi dito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. I would like to give an emphasis po dito because this is the most important doctrine in the Bible. What is the most important doctrine in the Bible? That Jesus is God. And He is not just human. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. No, kung, ito po yung malaking pagkakamali po ng ilang mga relihiyon, lalong-lalo na po ang iglesia ni Manalo. Sino pong dating iglesia ni Manalo po dito? Kanina ho umaga, meron mo o baka mali na kayo. Pero magtataka na lang po ako ngayong pag nag-aaralan po natin po ito. May mga ganyan po akong estudyante. Sabi ko, magtataka na lang ako sa inyo. Ngayong alam nyo, si Kristo ay Diyos, lilipat pa kayo ni iglesia ni Manalo. Ako. Yun po yung ano ho. Kasi sabi ko dito, the Son. Sino po yung Son? Jesus. He is the image of the invisible God. Hindi po nakikita ang Diyos. Nagpakita ho siya nung nagkatawang tao ho siya. He is the image of the invisible God. Alam niyo po, kapag humarap po kayo sa salamin, hindi niyo po sasabihin na, ayo, si Alden Richards. Hindi, kayo po yun. Image niyo po yun. So yung image po ng Diyos ay si Kristo, that means He is God. Sabi ko dyan, the firstborn over all creation, for in Him all things were created. Through Jesus, ang lahat daw ho ng mga bagay ay nalikha. So Jesus was the Creator. He was the Creator from the beginning. Tapos sabi ko dyan, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Lahat daw po, no, ang universe, ang langit, ang lupa, ang lahat ng kapangyarihan, nakikita o hindi, lahat ng, sabi ko dyan, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan po, di mo ba maliwanag na si Kristo ay Diyos? Amen? So, wala na akong magbabackslide sa inyo. Inako pumunta kang iglesia naman natin. Amen? No? Kayo po ay ligtas na kay Kristo. Katulad ko nung minsan nasabi ko, pero po akong estudyante. Sabi niya ako, Pastor, para siguradong ligtas kanya. Nag-aaral po ako dito sa church natin, pero pag Biyernes nagbibisit po ako sa apo kanya, at kapag Huwebes, sumasama ako sa iglesia ni Kristo. Ganun po ba? So sa impyerno po kayo niya, kako. Nabigla po siya, hindi po kayo ligtas kasi wala po kayong talagang tunay na pananampalataya pa ganyan-ganyan ho yun, hindi nyo alam kung saan po talaga kayo. Nandito na ho kayo sa tama, huwag na ho kayong maghanap pa ho ng ibang ano. Basahin niyo po ang Bible, si Kristo lamang po ang daan, wala nang iba. Acts 4:12, there is no other name given unto man in which men could be saved. And that name is Jesus. Wala na hong ibang pangalan pa. Ibig sabihin po, walang ibang address, walang ibang daan. Wala kang ibang dadaanan kapag iba ng dinaanan mo, iba ho papunta nun. Punta ka ho ng, halimbawa, dito ho sinasabi na sa Manila, marami siyang daan. Totoo ho yun, pero ang langit, isa lang po ang daan, si Kristo lang ang daan. Amen po ba? Wala pong ibang daan. Hindi ka pwedeng dumaan kay Kibuloy na appointed son, no? Praise God, medyo parang nag-away sila dito ngayon. Pinagpapray ko po yun kasi si Kibuloy po, no, ano ho yan, dating born again, Pentecostal sa Lubao. Kapampangan niya po. Naasilaw po sa pera. Dahil po, sinabi niya, siya yung appointed son because the first son, who was Jesus, failed, namatay daw siya sa krus. Appointed son ako. Ako ang appointed son ngayon. So sinasabi po niya, siya po ang Messiah. So kulto po sila. Baka naniniwala, praise the Lord, meron siya kasamang pastor, kanya. Hindi po. Kaya buti na lang sabi ng ating pong elected president, sabi po niya, my friendship stops when the interest of the nation affects
naapektuhan ho kasi, ano, na inaano ho niya. Kapag, sabi ganyan din ho tayo, ang pagkakaibigan ho natin kapag nakokompromise na po yung pananampalataya ho natin, dapat ho baka. Amen ho ba? But we will never stop praying for them. No, of course, we must love our neighbor. At napunta po tayo doon. Balik po tayo kay Kristo. Si Kristo po kasi, siya po talaga ang lumikha ng lahat ng bagay. We need to understand this. This is very important. Kung naniniwala po kayo na si Kristo ay tao lang, you will never be saved. You must believe that He is the Christ, the Son of the living God. When Peter declared that you are the Christ, you are the Messiah, the Son of the living God. Blessed are you, Peter, sabi niya. Pinagpala po ang tao na naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. He is the Son of the living God. And He was the creator of heaven and earth. Amen ho ba? Paliwanag ho ba itong sinasabi ko sa inyo? Amen? Amen? Baka maghanap pa ho kayo ng ibang Diyos ho kasi. Tingnan pa ho yung ibang verse sa Hebrews 1:3. The Son is the radiance of God's glory. The exact, sabi niyo po exact. The exact representation of His being. Saktong-sakto. Hindi yung kamukha ka ng tatay mo. Kamukha ka na pero hindi ikaw talaga tatay ko. Ito po eksakto. The exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Alam niyo ba, umiikot ang mundo at hindi nagbabanggaan po ang mga planeta, wala akong disaster sa universe. It is because God sustains everything by His powerful word. Even us po, kaya po tayo buhay dahil sinusustain po tayo ng Panginoon, mini-maintain po tayo ng Lord. Madalas nga sinasabi ko, tingnan niyo po ang araw. Nagising na ho ba kayo na minsan sumikat ang araw, medyo mahina yung sikat niya? Hindi po dahil maulap, dahil parang kung bumbilya na mapupundin yung araw na pupundin na, undap-undap na siya. Nagising na ho ba kayo? Hindi po. With the same power, when the sun was created hanggang ngayon po, same power. Sino pong nagsusustain niya? No other but Jesus. Kaya nga ho, nung sinabi ho niya sa mga Pariseyo, before Abraham was I. I am, ang sabi po niya. Sabi mo, nagalit po yung mga Pariseyo, wala ka pa man 50 years old, sasabihin mo na nandun ka na ba pa si Abraham? Ilang libong taon na nakaraan. Kaya nagalit po sila, Diyos ka ba? Yung sinasabi niya talaga, ako yung Diyos, ako yung Creator. Kaya bago pa si Abraham ako na, nagkatawang tao lang ako, you never recognize me. Hindi mo nila nakita po sa Old Testament that the Messiah is coming in the flesh. Hindi mo nila na-decipher po yun, hindi po nila na-discern na ganun pa lang darating po ang Panginoon. Pero siya po ito, kaya nga po kiniklaim niya. And bakit po gustong i-establish po sa inyo ito? You need to believe na hindi lamang po nagkatawang tao ang Panginoon, kundi Diyos po siya na nagkatawang tao. That means po, ang pinanampalataya po natin na si Kristo ang ating sentro, si Kristo ang ating Diyos, ay hindi po mali. Tama po siya. Very correct. Amen ho ba? Amen. Kaya nga ho, wala na hong magbabackslide, wala na hong tatalikod kasi nasa tamang pananampalataya po tayo. Amen ho ba? Read the Word of God. I encourage you, kung sinabi ko namin ng mga pastor dito, final na ho yun, di po. You examine the Word of God at homes, no? In your houses, during your devotion, i-examine mo po kung tama. Yun po ang magandang attitude po ng mga Berean na kinatuwa po ni Apostle Paul. Kasi po, every time Apostle Paul preaches in Berea, sa mga Bereans, ang mga Berea po pagka-uwi po nila, they taught ang Bible ho nila noon, Old Testament pa lang. Pero sinisyak po nila ang pinipreach po ni Apostle Paul about the grace of God, kung tama ho ang sinasabi ho niya during the Old Testament. So, always remember po, ang Panginoong Jesus po, siya po ang Creator. He created everything through Him and for Him. Kaya kayo po ay nilikha ng Panginoon, nilikha tayo ng Diyos para po sa Kanya. He has a purpose po sa atin. At kung may mga pangangailangan na tayo, kinreate na po niya lahat yan. Kinprovide niya po lahat ng ating mga pangangailangan. So, beginning verse 10 po ng chapter 4 para mas maunawaan po natin bakit nasabi ni Apostle Paul, my God shall supply all your need. Unawain po natin. How I praise the Lord that
you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Now, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Verse 14, even so you have done well to share with me in my present difficulty. As you know, you Philippines were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Verse 18, at the moment I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Tapos dito mo niya nasabi, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Now, all glory to God our Father, forever and ever. Amen. I was reading from New Living Translation, no? Yung kanina pong Philippians 4:19, New King James. So ito pong NLT, medyo maganda po ang pagkaka-translate in English. Mas magaan po siya, contemporary po siya na napapanahon po. Tingnan mo natin, the first point na gusto ko natin makita in verse 10, how I praise the Lord that you are concerned about me. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. It's about being concerned about God's servant. Before we claim Philippians 4:19, sabi po ni Apostle Paul, yung paano sila concerned. Sa ibang salin po, how you care about me. And sa church po ito, on behalf of the pastoral staff, and even in respect with our bishop, we thank you for taking care of your pastor. Salamat po na inaalagaan niyo po kami. Halatang-halata po, no? Tumababa na po ako ng 2 kilo eh. Salamat po sa inyong concern, and we're one of the most blessed pastors sa Pampanga sa mga allowances po namin, sa mga elders, sa mga leaders of the church. We thank you so much, and we know that God is blessing you in return, 100-fold return. Amen, Ruma. And ito po ang sinasabi ni Apostle Paul, before you claim Philippians 4:19, you have to be concerned sa mga servant po ng Lord. In fact, kung sinabi po ng Lord, kayo na nagbigay ng isang basong tubig, actually po, in Greek po, servant po yun, sa lingkod ng Diyos. Hindi po basta sa tao. Maganda po magbigay ng tulong o basong tubig sa kahit kaninong tao. But particularly, sa servant po ng Lord, if you bless the servant of the Lord, you will be blessed more abundantly. More na abundant pa, no? Doble-doble po yun. You will be blessed. Kasi ito po sinasabi, sabi po niya, pinupuri ko ang Diyos na meron pala kayong malasakit sa akin. Sabi po ni Apostle po na noon pa man, meron na kayong malasakit sa akin. Tapos may mga panahon na wala na kayong pagkakataon na hindi nyo maipakita yung malasakit nyo sa akin. So, meron po kayong malasakit sa mga pastors po natin. Amen. Konti na lang po yung salamat po sa mga konti may malasakit po. Praise God. No? We pastors are living by faith. Kaya nga ho, ito, we will talk about financial dahil it's not because we need your finances. Sabi po ni isa na naman po rin yung titirahin ko ang dating daan. Sabi po ni Eli Soriano, ang mga pastor nyo, nagpapayaman lang yan sa mga tithes and offering nyo. Hindi po totoo kasi po, naka-fix nga po ang allowance namin. Mapunuman po ito, hindi, magbigay kayo o hindi, magbigay kayo ng marami o konti, naka-fix po ang po namin. Bakit po namin pinipresyo? Because it is written in the Bible, it is the secret of being blessed. You must give, no, in accordance with the Word of God, in order for you to receive. Kaya, ito po ang nakasulat po sa Bible. No, we are not, hindi po kami nagpapayaman dahil alam niyo po na talaga mahirap po ang buhay ng isang pastor. We live by faith. At thank you po, yung iba po, hindi lang po nag-offering, yung iba po sa inyo talagang inaabot po sa amin ng personal yung mga love gift. And I know, I'm sure, definitely sure, kapag kayo po ay nagbigay, ibabalik po ng Diyos.
Amen. Dalawa na lang po yun ng amen. Amen ho ba? Amen. And this, hindi po ako nagsalita nito ang Panginoon. Nasabi po ng kanyang salita, kung kayo ay magtatanim ng kakaunti, kakaunti din po ang. Kung magtatanim po tayo ng marami, marami din ang. Nasa Corinthians po yan. No? If you sow sparingly, you will reap sparingly. But if you sow generously, you will reap generously. Alam niyo kasi, ang halimbawa po, ang buto ho ng mangga, or yung buong mangga, kakainin nyo ba pati buto? Yung buto, tinatanim, binabalik ko sa lupa. Kapag hindi ka na nagtanim, halimbawa sa palay na lang, lahat ng butil ng palay, pepa kiskis me, pengan nyo, meron pa ho ba kayong anihin? It's the same principle. Sabi niyo po, principle. Alam niyo po, we are operating in this world with the principle of God. Ang gravity po, ginawa po principle po ng Lord yan. What is the principle of gravity? Anything that you, ihagis sa taas, siguradong babagsak. Pero kung kalapati yan, lilipad siya. Pero babagsak pa rin ako pag napagod na. Bababa pa rin ako. That's the principle. Ibig sabihin po, sigurado ho siya. Ay, ihagis mo nga ito, babagsak kaya, baka hindi sigurado. Merong times na hindi. Hindi ho ganun ang principle. Especially po ang principle ng Lord. Pag sinabi mo niya nagtanim ka, siguradong maaani ka. Now, bakit kung minsan di tayo maaani? Tignan niyo ko sa inyo po tinatanim. May mga magandang lupa at may mga hindi magandang lupa. Baka mana na ba yung sugarun? Nakakalumos na yung mananay, panyugan yan. Huwag po kayong magtatanim sa mga hindi, magtanim po kayo sa matabang lupa. Ang matabang lupa po ay ang gawain po ng Diyos. Amen po ba? So tuloy po natin. It's very important na meron po kayo, and we thank you so much for your malasakit po sa amin. You are really taking care of your pastor. Salamat po. At continue to do so. Number 2, learn to be content. Verse 11, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Being contented is a learning process. Hindi po siya, Lord, gusto kong makontento. Maganda pong prayer yun, but you have to learn. How? Sabi dito, I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. And it's very important na kontento ho tayo. Marami ho ngayon masyadong, I'm not against preaching about prosperity, pero every now and then, every Sunday, puro pera na lang pinag-uusapan po nila. Sa atin ho, madalang lang ako natin at actually po, halos ang topic ng ganito, kung minsan sa isang taon, pinapalipas pa ho namin isang taon na para pag-usapan po tayo sin offering. Naisisingit lang po namin katulad ho dito sa message ng ito. But the real topic po dito, yung provision po talaga ng Panginoon. But it's so wrong na ang mga Kristyano ho ngayon na maging materialistic po sila, na lagi na lang hong iniisip po nila na sila po ay yumaman. May mga tao pong mayayaman in terms of money, pero lahat po ng mga anak ng Diyos ay mayayaman. Ibig sabihin po, hindi nagkukulang. Lahat ng anak ng Diyos ay mayayaman. Pero hindi lahat anak ng Diyos ay pare-parehong hawak nilang pera. That is the real truth. Amen ho ba? Tanong niyo katabi niyo, hindi kayo pareho ng pera. Meron po talagang binibless po ang Lord. At in fact, ang mga mahihirap po ay hindi mawawala sa ating pong lipunan. Sinabi po ng Panginoon yan. Kaya huwag po kayo maniwala sa politiko kapag ako naging mayor, walang magiging mahirap sa ating mababawasan, pwede, pero mawawala, imposible. Sabi po ng Lord, remember po si Mary, sa po hinugasan po yung paa ng Panginoon with an expensive perfume. I think, sa panahon po natin ito, during 2012, nung pinag-aaralan po itong topic na to, yung halaga po ng perfume ay aabot po siya ng more than 400,000 pesos. Meron po ba kayong pabango na gano'n? 400,000, yun lamang pong worth 5,000 na pabango kung saan ang inayang ka niya. Buri mo ating okasyon. Kaya buri mo, bahaw din, sayang niya, bahaw, ay kamal na pabango yun. At kakabisang ni Pawas, kasi buri mo, mabanglo ka ba? Kasi 5,000 niya ng selling mong pabanglo. 50 ml yaka niya, niya mo kalati. Kaya pa po 100 ml. Anong sabi ni Judas? Sayang ipabanglong yan. Sayang ipabanglong yan. Kanya. Kung binenta na lang natin yan at pinamigay sa mahirap, maya na po rin upang pera ni Judas. No? Kala mo concern sa mahirap. Ang totoo po noon, gusto po niya ng pera. Ano po sabi ng Panginoon? Lubayan yung babaeng ito kanya. Ang ginawa niya sa akin,
hanggang sa matapos ang mundong ito, hindi makakalimutan. True enough, hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin, kasasabi ko na, hindi po nakalimutan ang ginawa po ni Mary. Sabi ng Panginoon, ang mga mahirap hindi mawawala sa inyo. Lalo niyong kasama niya, pero ako, hindi niyo ako laging kasama. Mawawala na ako dito, sabi po ng Panginoon. Physically, no? He was talking physically kasi nagkatawang-tao nga po siya. At totoo nga po, mga gamba, wala pong kahit po mayaman na bansa, hindi pwede, actually po, no, may nakausap ko lang si Stephen kanina, Las Vegas pa ho ang pinuntahan po niya, marami daw ho na homeless. Hindi lang po talaga binabalita, maraming homeless. Maraming mahirap. No, isa po sa mga pinakamayamang bansa. Totoo po sinasabi ng Panginoon, nagkamali ba Panginoon 2,000 years ago when He said, hindi mawawala ang mahirap, hindi po. Now, bakit po sinasabi ko? Hindi po sinasabi ng Kristyano dapat mahirap. Hindi po. Meron po talaga. Sa akin po, huwag po niyong sisihin ng Panginoon o sino man. Lord, bakit siya mayaman? Bakit siya bago yung sasakyan niya? Bakit ang negosyo nila? Laki, bakit sa amin ganito lang? Meron po talaga tinawag po ang Lord na maging mayaman po siya sa ano mo. Saan po? Sa finances. Kaya hindi po tayo lahat ay magiging milyonaryo financially. That is the truth in the Word of God. Do not be deceived na sabi mo na gusto nyo ba lahat maging milyonaryo? Hindi po, meron pong mga ilan. Kaya po sa amin, sinasabi natin, gusto nyo bang meron po sa atin magiging milyonaryo? And I believe, meron po sa atin yung kalagayan mo ngayon, milyonaryo po kayo. Pero ito po ang good news, kahit hindi nyo po hawak yung mga millions, mayaman pa rin kayo dahil ang nagsusupply ay ang Creator. Amen ho ba? Di tayo namin amen, buli ko kapag ng kulay ha. Amen ho ba? Sa amin po napatunayan po namin ito for more than 9 years na nagdadialysis po ako. Hindi po nagkulang ang Lord. Kahit po nag-resign na ako sa trabaho ko, kahit hindi pa ako full-time sa pastor mo noon, nag-aaral pa ako, hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Pang-enroll ng mga bata, pang-bayan ng bahay, lahat po. Hindi po sakto, kundi sobra pa. Kasi ang Lord kapag nag-bless po siya, umaapaw, siksik, tiglig, umaapaw. Sabi ko kanina ko sa inyo, it depends on how you will receive. How you will receive is how much you will believe. Choose to believe great. Choose to believe big things. Because we have a big God. You may have a big problem, no? Pero mas malaki pa rin po ang Diyos. Pasakasamahin po natin ang problema natin yan. Sabi po ng Panginoon, is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa atin? Meron bang mahirap sa Lord? Wala akong mahirap sa Kanya. Ang mahirap po sa atin, ayaw ho nating magtiwala sa Diyos. Pag mag-offering na naman, nakapalikuan, matuloy siya. Tapos, bakit nakapalihan siya? Mato niyang 20. Alam, 20 yan. Pero 500 siya. Ay, hindi, tinahanan yan. 100 niya, masakit sa pagod. Pero kung maglibre yan kay kaluguran, maglibre siya sa mga kaibigan niya, sige, order kayo kahit ang gusto niyo. Ma-2,000 siya, 3,000 siya, okay na. Ito po, binibigay mo sa Diyos. Alam niyo, kwento ko na po ito, dapat mamaya po kwento kasi baka makalimutan ko. Marami ako nakakalimutan po, hindi ako tumingin sa notes talaga, no? Naikwento po sa akin ni Pastor Israel. Sa Amstic po kasi may Bible study po tayo doon. Meron po isang matanda nangangalakal. Alam niyo po nangangalakal, no? Nangangalakal ng basura para maibenta po yung mga pwede pa kong ibenta sa junk shop. Ito pong matandang ito na born again ho siya at itinuro po ng kanyang pastor dito sa Amstic yung about giving. Tumambay po na magta-tithes po siya, binibigay po niya sa pastor yung offering niya ng tithes. Ayaw pong kunin ng pastor, sabi niya, ay, ali po, wag na kanya. Mas kailangan niya po yun. Nagalit po yung matanda sa kanya. Sinermo na po niya, pastor, wag mo akong pigilan sa akin pagbibigay. Binibigay ko to sa Diyos ko kanya, hindi sa iyo kanya. Sabi niya, sa Diyos ko ito binibigay kanya. Hindi ba, kasi pinipiris po ng kaso, dapat magbigay na para pagpalain po tayo. Tapos sabi ko, sige na nga po. May kinuha po ng alam niyo ang buhat po noon, magpahanggang ngayon, interview niyo. Sabi na para may palabas po dito yung kanyang testimony. Hanggang ngayon, nangangalakal pa po siya. Parang yung may bless pa sa mangangalakal po pala. Pero ibang klaseng mangangalakal po. Lagi doon, kapag tutulong na po niya yung ganito niya, siya na po ang pinupuntahan, inabangan na po siya ng kanyang mga kapitbahay. Binibigay na lang po yung mga kalakan. Hindi na po siya kailangan magkalkal pa ng basura. Tapos yung pong dyan siya malapit sa kanila, wala nang pumupunta sa kanya halos dahil sa matanda, kaya inaabangan niya, yung matanda na lang. Alam niyo po,
On the average or minimum, ang kanyang kinikita po in a day is 700 pesos a day. Sino pa may heswer sahod na gano'n 700 pesos a day? Magkano minimum ngayon? 300 na. Sabi natin 400. So, yun po. Kaya pag nag-bless ng Lord, siksik, hindi kumakapaw. You are above minimum. Kaya sabi ko ng Lord, you will never be the head. You are the head. No? Ito po, nangangalakal nga, pero she is the head of nangangalakal. Wow. Naalala ko yung anak ko na si Sher naman. Dati ba nangangalakal ka niya habang nag-drive po kami? Ako. Sabi, nangangalakal anak yung mga naghahanap ng pera sa basura. May pera sa basura? Oo naman ka. Ay, mangalakal tayo kanya. Natapawa tayo kami. Explain ko sa kanya, bakit basura yung binigay? Pero tingnan niyo ho, kaya nga ho, you can be blessed kahit hindi po kayo nag-aaral. I'm not encouraging young people na huwag na kayong mag-aaral, mga langal lang. Hindi po. Ibig sabihin, matanda na ho tayo, hindi na tayo makapag-aaral, hindi wala tayong means na ano ho. Kahit ano pong kalagayan ho natin ngayon, God can bless you because your blessing does not depend on you. Your blessing depends on the richness of Christ. Kung gaano kayaman ng Diyos mo. Hindi kung gaano ka kaganda, kung gaano ka kagaling, kung gaano ka katalino. Lahat po nang yan, importante. Hindi ka gaano ang tawag ko dito, kasipag. Importante rin po maging masipag. Kasi po kapag hindi ka masipag, huwag pakainin ng taba, nasabi po. But hindi po lahat ng yan. Lahat ng kasipagan, katalinuhan po natin ang gagaling sa Diyos. Kaya nga po, may pinag-aralan ka o wala, pwede kang pagpalain ng Panginoon. Just follow His principle. Kaya sabi mo dito, Abasa po, learn to, number 2, pa lang pala ako, hanggang 7 po yan, 12 kaya na pala. Okay lang na, bago tayo ng 2 o'clock. Alam niyo na, si Abasa po, natutunan po niyang makontento. Huwag po tayong mainggit sa bago yung sasakyan niya, bago yung bahay niya. Learn to be content. Sabi niya, Pastor Paul, yung meron o wala, kontento ako, yung gutom ako at busog, kontento ako. Bakit po? Tingnan mo natin sa verse 13, no? Tingnan niyo po yan, verse 11, verse 12, verse 13, one of our favorite verse. I can do all things through Christ who gives me strength, sabi mo. In other words, sinasabi ko ni Apostle Paul, nakontento na ako na meron o wala sa sagana at sa kasalatan, busog o gutom, nakontento na ako dahil magagawa ko lahat ng bagay kay Kristo na nagbibigay sa akin ng lakas. In other words, pwede akong makontento dahil si Kristo ang katulong ko. Kaya sabi ko sa iyo, sabi ng Panginoon, if you have food and clothing, be content with that, for I will never leave you, nor forsake you. Kung meron kang pagkain at meron kang damit, lahat naman po nakadamit ngayon, di ba? Kung nakadamit po tayo lahat ngayon, kung meron kang damit at mamaya, kakain po tayo mamaya. Amen? Sigurado, yung iba sa inyo, sigurado muna at maganda pang restaurant. Kung kumakain kayo at meron kayo sinusuot, ang sabi ko doon, makakontento na kayo dahil sabi ko ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Now, to give you a better illustration, ganito ho siya. Halimbawa, lumakad kayong magkaibigan. Sige, nakatay ko na tayo, pasyal tayo sa ano. O kain tayo sa ay, wala pala akong pera. Wala akong dalang pera. Kanya. Sabi ng kaibigan mo, ika naman, kaya di mo paborito kawari. Kaibigan mo lang yun. Ang Lord po ganito, Lord, wala pala kami pambayad ng ganito. Lord, wala pala kami pambayad ng tuition. Wala pa kami pambayad ng bahay. Ano po sabi ng Lord? Be contented. Paborito kawari. Anak da ka, sabi ko na po yun. You are my child. And I promise you, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung yung kaibigan mo, sabi niya, at suna man, kami gagana ka, pakananda ka. Si Lord ho, kaibigan lamang ho yun, na yun po siguro, bigyan lang ng magulat ako sa kanyang sahod. Pero ito po, ang creator po, ang source po ng lahat ng bagay, siya po nagsasalita ho sa atin. Do you understand kung ano po sinasabi ko? Kung sino po kasama ho natin? So why worry when you can trust the Lord? Why worry when you can pray? Alam niyo po, ang worry, sabi po ng mga medical expert, diyan po nagsisimula ang stress, at ang stress po, binubuhay po niya ang mga cancer cells po natin. Hindi po sinasabing wala na kayong pakialam, matulog na kayo, huwag na kayong magtrabaho. Hindi po, kaya nga po sa Bible, even in the book of Proverbs, the blessed are the diligent people. Yung pong masisipag, yung pong maagap, hindi pinagpapala ko ng Lord. Kahit sabihin mo, by grace, napag-alay ka ng Lord, kung nakanamang katamad, hanggang kung aldoldo, dideclare may grace sa lamang kayo. Hindi ko tayo tinuruan na maging tapat ng Lord. Kaya nga ako, sabi kay Adan, pagtrabahuhin mo ang mga i-manage mo ang lahat ng creation. So may trabaho po si Adan, pumatamad yan.
Tanggalin mo natin yung man-tamad mentality na ang Lord ng bahala. Amen ho ba? Ang Lord po ang nagpapala ho sa atin, yes. Dapat po, dahil dapat ho, makontento ho tayo yung trabahong binigay niya ho ngayon. Kahit ano po trabaho po, pwede kang i-bless ng Lord. Tingnan niyo po yung mga anak ngayon, no? Yun po ang isa sa mga pinakamababang trabaho. Pero mas mataas pa ang sahod niya sa mga supervisor. Tapos yun, even managers po. Yung mga manager na hanggang 500 lang po sila, alam po ho, I've been there. Lalo na po sa mga probinsya ganito na Pampanga, konti lang po yung hindi po tayo Manila rate. Pero ito po dahil naging tapat siya sa Lord. Gusto niyo po ba na umani ho kayo ng sagana? Ito pong babaeng ito na nangangalakal, kontento po siya sa niya, masaya po siya. Kaya nga rinilyo pa niya yung pastor niya. Pastor, ibig niyang sabihin, yung pinipreach mo, hindi mo pinapaniwalaan. Hindi, totoo po, alam mo po yung ng pastor ako kapag may nag-debate yung niya. Minsan ayokong, yung pong parang mas, sa tingin ko, mas best para sa kanya, pero binibigyan niya, sabi ko, minsan parang ang bigat mo, pero sasabihin ko sa kanya, sige po tatanggatin ko ito at ibabalik po ng Lord. True enough, wala pa ho akong nakita hindi po pinagpala ng Lord sa mga tao yung mapagbigay. Wala pa ho. Lahat po ng, kami mong maging sikreto ho namin, nagkwento ko na ito, but I would like to glorify the Lord sa testimony na binigay niya ho sa amin. Mahal po ang lalo na po noon, very limited po yung PhilHealth nung during the 2007 na nag-start po akong mag-dialysis. Ang mahal po lahat na sabi ko, Lord, nagbibigay kami sa mission, nagbibigay kami sa youth, nagbibigay kami sa 700 Club Demo, nagbibigay po kami sa yung tithes and offering pa po namin. Lord, paano ito? Sabi ko ng Lord, yung tithes mo, doblihin mo. Kaya paano po, Lord, ikaw ba yan? Pero, dinobli ko po yung tithes po namin. Hanggang ako ngayon. Ang Lord po, kasi po yung pang generous giving. Kasi huwag po tayo matakot. Pag sinabi ng Lord, i-give up pong lahat. Yung kaya nga doon sa mayamang lalaki na ibenta mo lahat ng ari-ari mo, bigay mo lahat sa hindi po ibig sabihin ng Panginoon na maghirap ka na lang. Sigurado ako, ibabalik pa ho ng Lord yun higit sa dati. Babalik ko niya yun. Bakit ito? One good example ay yung pong bata doon sa remember po yung feeding the 5,000? Sa dami po ng mga tao, hindi po nakita ng mga disciple, yun meron siyang isda, bagaman hindi po nakasulat sa Bible, pero understanding the Word of God, hindi po nila nakita sa dami ng mga tao, yung bata po yung tumayo. Gutom po ba yung Panginoon? Ito po, meron akong 2 isda at meron akong 5 tinapay. Yun po ang maaaring puso ng bata na ibigay niya sa Panginoon, baka nagutom kasi, napagod na pa yun sa kakasalita. Ibinigay po doon. Ilan po yung nagsobra na pinag-pray po ng Panginoon? 12 basket full of fish and bread. Ang tanong, kanino po ibibigay ko yung 12 disciples? Hindi po. Ang principle ng Lord, kung sino ang nagbigay, siya ang aani. Kung sino ang nagtanim, siya ang aani. Ibinigay po yun sa bata. Pero yung bata, hindi po siya self-sigurado pinamigay po niya. Hindi niya mabubuhat lahat yun. Baka isang basket lang ang inuwi niya. Tingnan niyo po yung return. 2 fish, 5 loaves. Ang return, 12 basket full. Napakain na po lahat ng 5,000 na lalaki lang po parang po yun. Sabi po ng mga Bible scholars, around 15,000 yon, men, women, and children. Wow! Ganito po, alam niyo ba, na kaya pong i-multiply ng Lord ang resources po ninyo. Kaya nga po, every time we give, minumultiply po ng Lord. And naranasan ko na po ito, minsan po, bago ako mag-bisikleta, sabi ko, Lord, gusto kong bumili ng bike, kailangan ko na around ganitong pera. Alam mo, hindi ko alam dahil po, sino po yung lalaki dito na may mga secret pocket po sa wallet. Ako po meron. Sa kakasingit po ng pera ko doon, hindi ko po alam na kakasya pala ang may gift 30,000 po doon, around 39,000, 1,000. Sa sobra-sobra pa, nung bumili pa ako ng medyo murang bike pa lang ang binili ko na mahaba 20,000 na mountain bike. Pero I was so blessed po nung nakikita ko pa, ganito pala karami yung doon po ako naniwala na talagang pati po ang pera pwede pong i-multiply ng Lord. Kasi po, He is the source of everything. I know yung iba mo sa inyo, you don't believe. That's why you don't receive. You want to receive, you must believe the Word of God. You must believe that our God, nothing is impossible to Him. Inaawit pa lang po natin kanina, nag-worship po tayo, but you don't believe. You must believe kung ano po yung inaawit po natin.
Amen ho ba? Nothing is impossible to those who believe. Kaya nga po hanggang ngayon, mababalitaan ko yung mga klase ko sa dialysis. Pati may dialysis kaya, wala yung man pamayad kasi exhausted may kayang PhilHealth. Alaya pang PCSO. Ganyan lang po silang umaasa. Yung iba po, lahat po ng mga congressman, mga pinuputan po nila, pero ako po, hindi po ginawa yun. Basta pagtitiwala lang ako sa Lord. Dati po, mga ilang taon po, 3 taon nata, pinaglalakad ako once a year ng PCSO ng tatay ko. Kung minsan bibigay po ng PCSO 5,000. Ganun lang po kaliit. 2 session lang ng dialysis ang binibigay ko dito sa akin mo. Sabi ng nanay ko, huwag ka na kumuha niyan, kaya niyan, hindi ka naman pinapabayaan ng Lord. Hindi naman talaga ako wala akong panahon ka ako. At alam ko, sobra-sobra na ang biyaya ng Panginoon ka. Hindi ako lalapit sa mga alam niyo po, may pangangailangan kayo, huwag kayo lumapit sa tao, lumapit. Sa Diyos po kayo lumapit. Hindi kayo mabibigo, amen? Naranasan mo namin ito, mahal po ang mag-dialysis, mahal po ang mga tuition fee ng mga aking mga anak, nasa private school po sila. Malaki po ang gastos, pero dahil nakitiwala po kami sa Diyos, at ginagawa po namin yung principle po niya. Kung magtitiwala ka lang na without works, sabi po ni James, faith without works is dead. Kung nagtitiwala naman ako sa'yo, kung wala ka naman, sabi nga ako ng nakarang mensahe po natin, yung pong panahon na true faith will produce good works. But good works will never produce faith. Kung meron ka pananampalataya, do you have faith? Amen? If you have faith, magpuproduce po yan ng good works. Kaya nga po, if we are contented in Christ, contento ho tayo because He gives us strength. No? Ibig sabihin po ng content, happy ho tayo. Happy ho ba kayo? Masaya ba kayo kay Kristo? Amen? Kaya nga po yung don't worry, be happy. In other words, don't worry, be satisfied. Don't worry, be content. If you are contented sa ating po Panginoon, happy ka. Amen ho ba? Kung hindi ko kayo happy, maraming ako ba? Mag-closing prayer na po. Tuloy ko ko, meron pang 4 points. Mag 12:30 na. Sabi ko sa iyo, 2 o'clock po tayo ngayon. Receive by giving. Verse 15, as you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward from your kindness. Gusto ko kong bigyan lang kasi sa verse 17. Sabi ko niya, hindi ko sinasabi ko sa inyo dahil gusto ko ng mga binibigay ninyo. And same thing, hindi ko po pinipristo dahil gusto ko po yung mga binibigay ninyo. Bagamat blessing po yan sa amin at maraming salamat po. Ang talagang motibo po namin dito kasi tulad po ni Apostle Paul, I want you to receive, at sabi dito, reward for your kindness. Sa NIV po, I want you to have a credit in your account. Alam niyo po ba na may bank account po kayo sa langit? Sa bangko po, kapag ang bangko po ninyo, nagbukas po kayo ng bangko at hindi niyo naman inuhulugan, wala po kayong ma-withdraw. Kapag inihulugan niyo po sa bangko ang inyong account, nagtutubo pa ho yan. Kaya lang napakalit lang ng tubo. Malaki na po yung 1% per annum. Alam niyo ho yan, no? Kasi yung mga miss ko, nasa bangko po siya. Now, sa langit po, hindi po 1% per annum. 100% ang return po. Hindi po 100%, 100-fold return. Ibig sabihin po 100 times. Hindi po 100% kung naglagay ka ng 100, babalik 100. Hindi po. Pag naglagay ka ng 100, 100-fold return. Even 1,000 return po siya. Ito po sinasabi po dito sa na I want you to receive a reward from your kindness. Sa Greek po is an account or for your credit. At sabi ko doon sa original Greek ko na English na po na natatandaan ko. And this is so true. Kasi sabi ko niya dito, kayo lang ang nagbibigay. Alam niyo po ba? In the Bible, ang dami pong paradox sa Panginoon po, laging parang kabaligtaran. Alam niyo po ang ibig sabihin ng paradox? Yung pong nagkokontrahan po sila. Hindi po siya, halimbawa ko dito, to receive is to give. Pero sa tao po, hindi. Bigyan mo muna ako bago ako magbigay. Hindi, sa Lord po, magbigay ka at bibigyan ka. Di ba, paradox po siya, kabaligtaran po siya. Marami ho ganyan ho sa Bible. If you will save your life, you will lose it. Sabi po ng Panginoon, kabaligtaran. But if you will lose your life for my name's sake, you will save it for eternity. Ang dami mong ganyan po ng Panginoon. Now, you want to be blessed? Be a blessing muna. Yung po kaya sinabi niya kay Abraham, I will bless you and nations around you will be blessed. Kaya ito po ang purpose talaga po ni Lord sa atin. God wants us to be a blessing, kaya niya po tayo binibless.
Now, how did they give? Paano sila nagbigay? In verse 18, ganito sila nagbigay. At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus, that they are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. Paano sila nagbigay? They give generously. Hindi po lahat ng pagbibigay ay tama. No, nasa Bible ko yan, explain ko po. Kung meron pang time. Pero explain ko na po siya. Kasi po, kapag nagbigay po tayo, be sure it is a generous giving. Because God is a very generous God. And we were created in His own image and likeness. Ibig sabihin po, nagmana tayo dapat sa Diyos. Ang Diyos po, ano po siya, galante. Kaya tinan niyo pong creation. Tama na yung dalawang klase ng aso o hayop. Kaya tama na yung dalawang klaseng halaman na lang. Isang halaman at isang damo. Hindi ko ganyan ng word. Tapos tama na yung oxygen nila. Isang bote nila sila ng oxygen. People, everyday po, lumalaka po tayo ng oxygen kahit saan. God is so generous. And talagang ang pagiging generous niya, ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak, ang pinaka-best po niya, para iligtas na po tayo. Tayo po, are we giving our best to the Lord? Ito po ang katotohanan, no? Ang Lord malapit na siya dumating. Malay niyo, pagkatapos ng akong service nito, kukunin na po tayo ng Panginoon. Whether darating siya or kukunin niya po ang buhay po natin. Gaano makalaki ang inyong bahay, ang inyong gaganda, yung sasakyan, gaano makalaki ang bank account mo, lahat ng yan, iiwan mo kung mamaya darating ng Lord. Kung mamaya, kukunin na po tayo. Anong gagawin po natin ngayon? Hindi pa naman ako kukunin, pastor. Alam po natin, no? Pero malay niyo, kukunin ka na. Hindi ko natin alam kung kailan mo tayo kukunin. Kasi sinasabi ko po, huwag tayo magtiwala sa mga pagpapala ng mundong ito. Pinagpapala tayo ng Lord para magamit po yan sa wasto. Pero huwag po tayo magtiwala. Now, gusto ko mapansin po natin to, ang generous giving are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. That means meron po mga offering or sacrifice that are not sweet-smelling, they are foul-smelling sacrifice. And they are unacceptable, hindi po accepted sa Lord. And they are not pleasing to God. Ganun ba? Basta binigyan mo lang, di ba tatanggapin ng Panginoon, di ba kaaya? Magbalik po tayo sa Genesis na naman. Sino po yung unang anak ni Eva? Si AJ, no? Eva po si Paralan. Sino po yung unang anak ko niya? Si Cain. Yung kanyang pangalawang anak, sino po? Si Abel. Si Cain po, pinagkatiwalaan po sa kanya ang garden. Ano po siya? Farmer po siya. And then si Abel, mga livestock, that means farm po sa kanya. Mga baka, tupa, yan po. There was a time they are about to offer to the Lord. Si Cain, basahin niyo po yung Bible, Cain offered some of his, ani. Yung mga ani po niya. Yung harvest po niya. Some of his harvest. Pero si Abel, he offered po, some din po siya, pero yung pong firstborn at saka po yung fat portions. Yung matataba at firstborn. In other words, yung in-offer po ni, kahit ano lang, yung kay Cain. Pero yung kay Abel, yung pong the best ang binigay niya. And Yahweh, God, looked favor on, nabigay po siya ng he looked on favor on the offering of Abel. Yung kay dinispise po niya. Nagalit po siya, So hindi po niya in-accept ng Lord, hindi po na-please. Ano po sabi ni Lord? Bakit ka nagagalit, Cain? Kung ginawa mo ang tama, sabi, if you obey what is right. Ibig sabihin po, mayroon pong instruction ng Lord. Reading between the lines. Bagamat hindi mo nakasulat yun sa Genesis. Reading between the lines, kung ginawa mo ang tama, ibig sabihin, dapat nagtanong si Cain, anong tama? Wala ka naman sinabi. Hindi niya sinabi ko yun. Kung ginawa mo ang tama, hindi ka ba matatanggap din? Kaya gawin po natin ang tama. A sweet-smelling sacrifice acceptable to God and pleasing to God. What is that? Yung pong best, yung pong generous giving ang ibigay po natin sa Lord. So after so before this verse 19, review po natin. Dahil, because you cared for me, sabi po ni Apostle Paul, and I've learned to be content. Tapos, and you are a generous giver. Because you are a generous giver, my God shall supply what you need, everything you need. Sabi po ni Apostle Paul. So this verse, Philippians 4:19, hindi po pwedeng angkinin ng kahit sino man. Ang pwedeng umangkin lang po dyan yung generous giver.
If you are not a generous giver, you don't have the right to claim this verse, Philippians 4:19. Dahil maliwanag po dyan, yung Philippians 4:19 are for those Christians who are generous givers. Yan alam po po mga Calvary Temple, generous giver po sila. Amen? Amen? Huwag din na lang yung amen. Sabi mo dyan, and the same God, pakita ko siya sa NLT, the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. So kung ikaw ay generous giver, God will supply everything you need. Marami na pong nakapatunan yan, even in our own personal lives, napatunayan na po namin yan. And verse 20, hindi pa po tayo tapos, last na walang huto. Now all glory to God our Father forever and ever. Amen. Sabi niya, God will supply everything you need. But you must give all the glory to Him. Sabi po sa verse 20. Ito po katotohanan, maaaring binibless po kayo ng Lord dahil matalino kayo, masipat kayo, but don't get the glory. Kaya alam ko hindi po pang puso mo, kaya ka lang kaya ka nakakahinga, dahil po sa biyaya ng Diyos. It is only because of the grace of God. Yung iba ho, ito ho, binigyan siya, pinagpala siya ng kaibigan niya, yung tao kakilala niya, yung taong mayaman, binigyan siya. Tapos, ang ginawa na ng Diyos, yung tao. Nakakalungkot ho yun. Bakit siya po yung gagawin mong Diyos? Instrumento lang po yun. One good example, ito po, totoo ito. May sa mga Bible study po natin, may mga bahay po na mayayaman po sila. Nagtataka po ako, bakit hindi sila nag-a-accept sa mga mayayamang Bible study? Mayaman ng tao ng Bible study. Hindi po kasalanan ng taong mayaman, no? Kasalanan po ng mga tao na nagtitiwala doon sa taong mayaman. Pero yung mga mahirap yung bahay na Bible study, hindi po nila pinupuntahan. Meron po ba katotohanan na sa pagiging Kristyano nila? Hindi po. Nagtitiwala sila, ay dito mabibless ako doon, hindi ako pa magbibigay, abunado ko. Huwag po tayo magtiwala. We must give all the glory. Kanino ho? Sa ating pong Panginoon. Bagaman siguro may mga tao bibless po tayo, magpapasalamat po tayo, pero wala tayong utang na loob sa kanila dahil ang Diyos po ang nagpala sa kanila. Kung tayo naman po ang nagbibigay, huwag po natin pautang na loob kasi galing po sa Diyos yan. Kaya sabi ko dyan, we must give all the glory. Kanino? Huwag mo natin sabihin, alayan mo utang na loob, hindi na kaya bakit ka doon, alayan mo utang na loob, hindi po, binigay ka lang ng Lord, ikaw ang ginawang instrumento. Noong pong si Elijah po ay nasa kuweba, ang nagpapakain po sa kanya, uwak. Sabi, hindi sinabi ba ni Elijah, may utang na loob ako sa iyo, uwak ka niya, kundi sa iyo, hindi ako kakain. Hindi po, instrumento lang po ng Diyos yung uwak. Nung nagpadala po sa kanya ng cheeseburger, kasi meat and bread, ang dala po ng uwak. Ito po, ang uwak, isa po sa mga masasabi member po yung ito po, true story po ito kahit mahaba po tayo sa US na naman. Sa US po, minsan po meron po in-interview sa Christian Station, isa po matanda na sabi niya, nakakaraos naman ako, sabi niya doon sa wala akong pagkain, pero alam ko, ang araw-araw pinoprovide naman ng Lord. Ang Diyos ang nagpo-provide ng aking pagkain. Meron po, sakto po, meron po nakikinig na mayaman na hindi na naniniwala sa Diyos. Mayaman po siya, hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, padadala ko nga ng pagkain itong matandang ito, patutunayan sa kanya na hindi ang Diyos ang nagbibigay, kundi kaming mayayaman, sabi niya. So tinawagan po niya yung sekretary niya, sabi niya, pakinggan mo yung radyo na ganito ganyan, tapos tawagin mo siya, tanong mo kung anong address ng matandang nakausap nila, padala mo siya ng pagkain. At sabihin mo doon sa matanda, pag pinabot mo yung pagkain, pasabi mo na pinapasabi ko ang nagbigay niyan ay demonyo. Ganun po talaga, ano ho siya. Alam niyo po, to make a long story short, nasa pinto na po yung inutusan po ng mayaman na lalaking Amerikano. Sabi po, binibot po sa matanda, para po sa inyo, kaya sabi naman, ay, thank you, kanya, thank you. Hindi po nga talaga yan, taka po yung. Tapos pumasok na siya. Tapos binigyan po niya yung tito ng tao. Sandali lang po, ayaw niyo po bang malaman kung kanino po galing yan? Alam niyo po yung pinasabi, no? Sabi ng matanda, huwag na kanya. Kasi alam ko, kahit ang demonyo, pwedeng gamitin ng Diyos kanya. Bigla po siya. Ibig sabihin po, kahit po, kaya in the book of Proverbs, the wealth of the wicked are stored up for the righteous. Ang kayamanan daw ng masasama ay naiipon para po sa mga matuwid. Kaya sabi ko, sige, mag-ipon kayo mga korap, mag-ipon na kayo mag-ipon, mapupunta rin yan sa mga righteous. Amen? Kaya ito po, totoo ito, na nangyari ko. Kaya nga sa atin,
kapag pinagpapala ho tayo ng Lord, whether small or big things, ibigay po natin ang glory sa Panginoon. Amen. Gusto ko magtapos sa mga ganitong kwento. Marami pa eh. Marami pa ako actually. Whenever you give, hindi po sayang. Huwag po kayong manghinayang. Noong pong si Abraham po, he was willing to give his son, one and only son. Nag-provide po ang Lord kasi dineclare po ni Abraham, Jehovah Jireh. Nag-provide po. Sino po yung mga nagbigay sa ano? Yung pong bata kanina na kinuwento po, yung 2 fish at saka ano, binigay po niya, bumalik ho. Tingnan niyo po ito. Si Lord po, ano po binigay po niya sa atin? Marami. Pero sino po yung pinaka-best na binigay po ng Diyos sa atin? Si Jesus. Ibinigay po niya yung one son po niya. Ngayon, nag-ani po siya ng, wow, millions of children. Millions of children. Tayo po. Kaya nga ho, kung sino man po sa atin dito na hindi niyo pa binigay ang buhay niyo sa Panginoon, ibigay niyo po ang buhay niyo sa Lord. Aani po kayo ng eternal life. And that is for sure. Ibigay niyo po ang buhay niyo ngayon at aani po kayo ng eternal life. Ano man po pangangailangan po natin, hindi lamang po finances, God provided everything. If you need healing, God will provide healing for you. If you need peace, if you need joy, God will provide peace and joy in your family. Ano man po pangangailangan niyo, everything na kay Kristo na po. Kailangan lamang po tayong magtiwala. Sa tanghali pong ito, tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Ito po ay simbolo ng lahat ay binigay na po ng Diyos sa atin. He provided everything. There is a song na isa po sa mga paborito po namin. Nung kasal po namin ay inawit po ito. Yung pong great is thy faithfulness. Sabi po dun sa lyrics, yung pakita po natin yung ano, all I have needed, thy hand had provided, sabi po. Lahat ng aking pangangailangan, sabi ko, all I have needed, thy hands have provided. Karapat dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo Buhay at mo ng lahat, di maikakailang. Tayo ay pinagpala, kaya lahat ng nabago, sabay-sabay Tangan na